Hello mga kaulam, pasensya na kayo sa aking pananamit at talagang hindi kinakaya mga kaulam ng aircon. Ang init talaga dito sa UAE, kakaiba, 2 araw ng extraordinary talaga ang init. Kakunti ang kanin natin dyan kung makikita ninyo, dinamihan ko lang talaga ang aking ulam. Mas dinamihan ko ang isda, isang buong sea bream, tapos tinola ang pagkaluto niyan mga kaulam. Nilagyan ko ng sayote at maraming malunggay. Ay napakainit pa, kaya laay ako'y nagmamadali mga kaulam dahil ako nga ay pupunta pa sa aking estudyante. Ako araw-araw ay may turo, pero tag-iisang oras lamang mga kaulam. Yung ano lamang talaga, tag-iisang, yung pang Sabado at Linggo lang ang aking tag 2 oras. Talaga namang sinulit-sulit ko na yung sea bream, tinola. Dapat ayan ay aking iihaw. Kaso naisip ko kailangan ay may sabaw dahil importante talaga ang sabaw mga kaulam at gusto ng asawa ko parating may sabaw. Hindi ko in-overcook ang isda at saka ang sayote. Gusto ko sayote yung medyo malutong-lutong ng kaunti. Tapos ang isda yung ayoko yung malabsang-malabsa dahil nawawala naman. Pag sinobrahan nyo ang luto ng isda mga kaulam, nawawala yung katas. Nawawala yung natural niyang katas sa loob ng kanyang laman. Pero hindi rin naman maganda kung hilaw, kung half cook. Kailangan luto pero hindi malabsang-malabsa. Masarapin ang aking kain. Talaga naman ako'y nakamink na mink ang aking suot mga kaulam. At yan lamang ang aking damit na medyo maaliwalas na nakita ko sa aking damitan. Lahat na may dikamay, yung dimanggas, ay pagkakainit talaga mga kaulam. Pintiran talaga. Pitik talaga ang init sa labas. Kaya ko alam mga kaulam, dahil diyan, kararating ko lang galing sa aking unang pagtuturo. Ay kumain muna ako, nagluto muna ako, umuwi muna ako ng bahay, nagluto at kumain. Dahil may susunod pa akong turo, medyo malayo-layo itong huli kong tuturo. Ang ito, kailangan ko na rin ang sasakyan. Ay iniintay ko pa aking asawa. Binubuno ko nga sa paggaganito ang aking bakasyon para kahit papaano masulit ko naman yung mga gastusin namin na sobra talaga ngayong buwan na to mga kaulam. Sobra talagang laki ng gastos namin. Talagang salamat sa Diyos kahit papaano mga kaulam at may mga ganyan paunti-unting income na kahit papaano nakakabili ng pagkain, nakakabili ng pangangailangan. Habang tayo ngayon natanda, nataas ang ating obligasyon, nalaki ang ating mga bayarin, nalaki ang mga obligasyon sa buhay. Habang ang ating mga anak ay naglalakihan din ang gastos. So kahit tayo maedad na at medyo marami nang nararamdaman sa katawan, ay hindi naman tayo po pwedeng tumigil. At hindi tayo po pwedeng basta na lamang susuko sa buhay. Laban! Pero minsan, alam niyo mga kaulam, sasabihin ko talaga sa inyo ang totoo. Pag may mga nararamdaman ako sa katawan ko, na pakiramdam ko napapagod na ako, parang minsan sinasabi ko sa sarili ko na, bakit naman sa Pilipinas pag ako'y nauwi, yung mga taong nakaungkot, yung walang permanenteng trabaho baga, bakit sila nakain din ng 3 beses sa maghapon? Bakit sila nakakapagpaaral din ng mga anak? Pero bakit ako, parang hindi na ako nahinto, parang dire-diretso ako, parang wala na akong pahinga, bakit parang pag tumigil ako ng kaunti, kukulangin ako? Minsan naiisip ka din ninyo mga kaulam, o ako lang nakakaisip noon. O baka naman weird na ang aking mga pag-iisip na ito. Minsan iniisip ko na lang, umuwi na lang kaya ako ng Pilipinas. Magpaungkot-ungkot din ako kagaya nila. Nakakapagpaaral din naman. Ang gaganda rin ng bahay, kompleto sa gamit, nakain ng 3 beses sa maghapon. At least kung gagawin ko yun, hindi pa ako pagod. Yung kumbaga hindi ako stress. Nakakapagsugal pa nga sila. Diyos ko, saan kaya sila? Yung iniisip ko, bakit kaya sila stable, nagsusugal? Yung, ewan ko mga kaulam, pakisagot ng aking mga agam-agam sa buhay. O baka naman nag-o-overthink lang ako. Ayan. Ay talaga namang inubos ko ng aking kanin at saka ang isda hindi ko masyadong maubos. At bagi ako'y naumay na ng bandang huli sa sobrang taba ng sea bream naman mga kaulam. Ayan talaga ang inay. Nung una kong pinatikim dito ng sea bream, masarap siya pero naayaw niya dahil nauumay daw siya sa sobrang taba ng tiyan. Mga kaulam, ang sea bream, mas mataba ang tiyan niyan kaysa sa bangus. Pero malasa naman ang taba ng ewan ko, para sa akin parehas masarap. Ay siya, paano ga naman iyan? Ay naubos na nga ang aking pagkain. Gusto ko pa sana kukuha ng kanin. Kaso, kailangan kong panindigan na maliit muna ang aking rice na ngayon. Ang dadamihan ko lamang ay ulam, pero liliitan ko ang aking kanin. Ayan. Kailangan panindigan muna yan sa mga panahong ito mga kaulam. At nang tayo kahit papaano'y makakilos naman ng tama at nang walang nararamdaman. Pag napaparami ang kain, anong daming nararamdaman sa katawan?